Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-renew ang inyong mga NBI clearance at ano-ano ang mga dalawang paraan kung paano makukuha ito. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang clearance.nbi.gov.ph kasi ito po yung legit na website nila. At kung may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang agree. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo ang close. After that, may makikita na naman kayong ganito, i-click nyo ulit ang close. At pagkatapos, mapupunta na tayo sa homepage ng NBI. At kung meron na kayong account, yung email address at password, kung natatandaan nyo pa yon, pwede na kayong mag-login diretso. Pero pag wala, i-click nyo tong click here dito sa baba ng NBI Clearance Online Renewal. So dapat meron kayo nung old NBI ID number ninyo. So ito po, ilagay nyo po dito yung NBI ID number ninyo. At pagkatapos, ilagay nyo po yung mobile number. Tapos dito sa baba, ilagay nyo po yung first name, middle name, at last name. At pagkatapos dito naman sa baba, ilagay nyo ang birth date ninyo. Una yung month, tapos day, tapos year. At kung nalagay nyo na po, kagaya nito, i-double check nyo na lang po yung first name, last name, at middle name, at yung NBI number ninyo. So kung okay na, i-click nyo na po ang verify. At kung pagka-click ninyo ng verify at nakaproceed kayo, i-forward nyo na lang po ang video na to kasi ituturo ko naman sa inyo ano yung next step doon. Pero sa mga hindi nakaproceed guys, mga ilang segundo or minuto na, nandito pa rin kayo kahit ilang beses nyo pindutin yung verify, hindi kayo nakaka-proceed. So ibig sabihin yan, may mali po sa pinilapan ninyo. Or kung mali yung old NBI ID number na nilagay ninyo. So, pwede nyo i-recover yung NBI ID number ninyo. I-click nyo po tong recover NBI ID sa taas. So, para ma-recover po yung old NBI number ninyo, maglagay po kayo dito ng first name at last name ninyo. At pagkatapos, i-click nyo po tong recover by. So, i-click nyo po ang select. So, para ma-recover yung old NBI ID number ninyo, kailangan ninyong pumili dito email address ba or mobile number. Dapat yung ginamit ninyo nung kumuha kayo ng NBI clearance. Kahit saan po sa dalawa yung gamitin ninyo, make sure na nakaka-receive po sila ng text or email. Make sure na bubuksan ninyo kasi doon po nila isesend yung old NBI ID number ninyo. So kagaya nito, mobile number yung pipiliin ko. So dito kailangan yung ilagay yung NBI online mobile number ninyo, yung ginamit nyo pong mobile number nung kumuha kayo ng NBI clearance. At kung nalagay na ninyo, i-click nyo na po ang recover. Pero kung ganito pa rin yung lumabas, panoorin nyo na lang po yung ibang video ko kung paano mag-renew ng NBI clearance gamit yung ibang proseso. Pero kapag ganito yung lumabas, may makikita kayong success, makaka-receive po kayo ng text na kagaya nito. So, nandito na po yung NBI clearance number ko. So, nandito na, nag-text na yung NBI. Pero kung email address yung ginamit niyo, mag-i-email po sila at nandun po yung NBI ID number ninyo. So, ngayon, i-copy nyo na po tong old NBI ID number ninyo. At pagkatapos, ilagay nyo na po dito sa taas sa old NBI ID. At kung okay na at na-double check na ninyo, i-click nyo na po ang verify. At pagkatapos may makikita kayong ganito, a verification option. So i-click nyo po ang select. So dito pumili po kayo kung mother's information, mobile number used during registration, or email address used during registration. So ang pinili ko is mother's information. Pero depende na po yan sa inyo kung ano po yung pipiliin ninyo. Pero sa akin, mother's information po yung pinili ko. So dito ilagay nyo po yung mother's full name ninyo. So take note, full name po yung ilalagay. Tapos mother's birthplace, kung saan po pinanganak yung mama ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po ang verify. At pagkatapos makikita nyo na po dito yung profile information ninyo. So basahin at scroll down nyo na lang po. Pagkatapos ninyong ma-double check, punta na kayo dito sa baba at i-click nyo tong box katabi ng I confirm and certify para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po ang continue.
So dito may makikita po kayong delivery method. So pwede po kayong pumili kung pick up ba or door-to-door delivery. So unahin ko pong ituro sa inyo ang pick up. So pagka-click natin ng pick up, i-click natin ang continue to payment. So ito lang po yung disadvantage ng pick up. Kung ipi-pick up ninyo guys, isang branch lang po ng NBI yung makikita ninyo dito. So ito lang po, NBI Clearance Center ng UN Avenue, Manila. Mas maganda kung malapit kayo dito, pero pag malayo, mahirap talaga. So kung malapit lang kayo dito, i-proceed natin to, pero pag malayo, doon tayo sa door-to-door delivery. And mamaya ituturo ko sa inyo yon. So ito, scroll down lang muna natin to. At dito may makikita po kayong payment option. So pwede po kayong pumili sa mga bayad center outlets ba, bayad center mobile app, EasyPay, 7-Eleven, Visa or Mastercard, or GCash. So ang pinili ko ay GCash at pagkatapos may makikita kayong ganito. So after ganito may makikita kayong reference number. So i-click natin to proceed to payment. At pagkatapos may makikita na po kayong reference number at yung QR code. So pwede nyo na pong i-screenshot yan. So ito na po yung gagamitin ninyo once magbayad kayo sa GCash or kahit saang payment method ang ginamit ninyo. So panoorin nyo na lang po yung video ko kung paano magbayad ng NBI clearance gamit ang GCash. So ngayon pag-usapan naman natin yung door-to-door delivery. So kung nandito na kayo sa delivery method, piliin nyo po yung door-to-door delivery. At pagkatapos i-click nyo ang proceed. At pagkatapos may makikita po kayong disclaimer notice. So basahin nyo na lang po yan. Pag okay na, i-click nyo po ang I agree. At pagkatapos may makikita po kayong terms and condition and data privacy. So scroll down nyo na lang po at basahin nyo lahat. So kung okay na, i-click nyo na ang agree. At pagkatapos may makikita po kayong reminder na ang door-to-door delivery daw ay available within NCR at pati na rin outside NCR. Pero kung outside NCR kayo, kailangan nyo po munang i-check once mag-proceed kayo kung available ba siya sa area ninyo. Kasi selected areas lang din ang kayang i-cater nito ngayon. At kung okay na, i-click nyo na po ang proceed. At dito makikita nyo na po ang delivery number or reference number. At kailangan nyo pong fill upan lahat ng mga information na nandito ng kompleto at maingat. Lalo ng address kung saan ipapadeliver ang NBI clearance. At tandaan na hindi daw refundable ang payment sa delivery. For example, nagkaroon ng issue sa pag-deliver or hindi dumating or hindi natanggap, hindi na daw marirefund yung binayad natin. So kumpletuhin po natin ang lahat ng mga information dito at ipin nyo na rin ang location dito para makasure tayo na madi-deliver sa atin ng tama ang ating NBI clearance. At kung nakumpleto nyo na lahat ng mga information at kung napin nyo na rin ang address or location kung saan ninyo ipapadeliver ang NBI clearance, i-click na po natin tong box katabi ng I agree the terms and condition and policy. At kung may check na, i-click na natin ang proceed. At pagkatapos makikita nyo na po yung amount kung magkano yung mababayaran ninyo. So dito pwede kayong pumili ng payment method. So pwedeng Visa or Mastercard, to Go Express, e-wallets kagaya ng GCash, at dito sa taas PayMaya, 7-Eleven, or cash payments. So kayo na pong bahala kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo.